Discarding Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bahagyangang bumaba ang headline inflation sa 6.8% itong Mayo pero tumaas naman ang core inflation sa 4.1%. Binili na ng Manila International Airport Authority ang lupang kinatatayuan ng NAIA Terminal 3 mula sa Bases Conversion and Development Authority. Bukod dyan, nagbabala ang Department of Energy na posibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga darating na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya simula Lunes, Hunyo 15. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, dahil Father's Day next week, magbibigay si Jonas ng mga makabuluhang paraan para ipagdiwang ang Father's Day sa mga amang OFW. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Eto no, unang-una, masasabi nating good news ito kapag natuloy. Ipinahayag ni US President Donald Trump na malapit nang mapirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ngayong linggo. Ayon yan sa ulat ng CNN, isang deal na magbubukas muli sa Strait of Hormuz. Pero kahit may pahiwatig ang Iran na papalapit na ang kasunduan, itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps na may pirmahang magaganap ngayong araw. Ayon pa sa CNN, kung matutuloy ang kasunduan, ito ay pipirmahan ng virtual dahil sa logistical challenges at para maiwasan ang anumang aberya. Saklaw ng memorandum ang 60-day technical negotiations, kabilang ang pag-alis sa nuclear program ng Iran at ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Jonas, ano masasabi mo sa balitang to? Nako, sa akin, ito ay isang magandang sinyales, no, na mukhang mas malalim na kasunduan ito. Ngunit, masyado na tayong, kumbaga, parang the boy who cried wolf. No? Parang lagi nating naririnig na malapit na, nandyan na, and ngayon ito ay virtual e-signing. Kumbaga, wala pang masyadong kasiguraduhan ito. Ngunit,
dahil nga sa lahat sa atin, buong mundo, no? Gustong-gusto natin na mangyari ito. Nakita na natin na biglang lumakas ang piso, Oo. no? Mm. Nasa 61.39. Mm. Maraming nagbabatsa na, uy, baka talagang totoo na ito. So lahat kumbaga ay naniniwala dito sa pangyayaring ito. Ngayon, ang kailangan lang natin mangyari na magkapirmahan sila, and then ano yung mga susunod na hakbang. Hakbang. Dahil nakita na natin ng siguro mga mag-iisang buwan na lagi nating nasasabi na may nangyayari. Mm. Ang kagandahan lang dito, kumbaga hindi na ganong kalaki ang pressure sa pag-akyat ng langis. Mm. Pero nandoon pa tayo sa level na bago nagkagera, mataas na. Oo. Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to dahil ngayon Mhm. nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. Ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation. Mm. Ito pa, no? Medyo good news. May inaasahang taas presyo sa gasolina ngayong linggo, habang magiging mas magaan naman para sa mga diesel user dahil sa projected rollback. Batay sa unang 4 na araw na trading sa riyon, posibleng bumaba ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 na piso kada litro ang diesel, ayon yan sa industry estimates mula sa Mean of Platts Singapore. Sa kabilang banda, inaasahang tataas ang gasolina ng 50 sentimos hanggang piso kada litro, pagpapatuloy ng price rally nitong mga nakaraang linggo. Iaanunsyo ng mga oil company ang final adjustment sa Lunes, Hunyo 15 at ipatutupad sa Martes. Kapag natuloy ang pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran, bababa na kaya kaagad ang presyo ng petrolyo, Jonas? Hindi. Ako sa palagay ko, hindi pa agad-agad yan. Talagang kahit magpirmahan sila mamaya o pagkatapos ng ating programa, talagang ikakasa talaga yung pag-akyat, yung tinatayang mga pag-akyat na yan. Siguro, kung matutuloy talaga yan, siguro makikita natin yan sa mga susunod na buwan siguro. Pero hindi agad-agaran yan dahil kung talagang magtitigil putukan, wala nang mga small attacks, magagawa na nila yung mga tinatawag natin na inspection ng mga refineries at para makita kung ano ba talaga ang mga sira para magawa na agad. Oo nga, kasi matatagalan din yung paggawa niyan, di ba? Oo, kaya parang kumbaga, marami sa atin na talagang gustong maniwala dito sa peace talks. Ngunit yung rehabilitation at saka reconstruction, medyo hindi ganong kabilis. Oo. Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa dahil doon ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. Yeah. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho. Ayun, mainam nga yun, no? Ito, yung una nating storya, bagamat bumagal ang inflation noong Mayo, nananatiling mataas ang core inflation, dahilan para sabihin kailangan pa ring maghigpit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Humina ang headline inflation sa 6.8% mula 7.2% noong Abril, mas mababa sa inaasahan at sa BSP forecast na 7.1% hanggang 7.9%. Pero ang core inflation ay umakyat sa 4.1% mula 3.9%, senyalis na lumalawak pa ang price pressures. Ayon sa Nomura,
Deutsche Bank at HSBC, hindi sapat ang pagbagal ng May inflation para alisin ang posibilidad ng dagdag taas interest rates. Lalo't lumampas na ang core inflation sa 2 to 4% target ng BSP sa unang pagkakataon simula pa noong Disyembre 2023. Sinabi ng mga ekonomista ng Nomura na posibleng naabot na ang peak ng headline inflation pero hindi pa sumusunod ang core inflation. Binaba ng Nomura ang 2026 inflation forecast sa 5.5% mula 6.1%, ngunit pinananatili ang core inflation outlook sa 4.6%. Jonas, bakit nananatiling mataas ang core inflation kahit bumagal ang headline inflation? Okay. Kung matatandaan mo, ang headline inflation, talagang dyan nakalagay yung malalaking parte ng ating headline inflation ay tatlo. Una, yan ang food and non-alcoholic beverages. They account for 40%. Oh, okay. Pangalawa, yung over 23%, yan yung utilities. Okay. So, nandyan yung electricity, water. Ngayon, yung pangatlo ay transportation. Ngayon, yan ang nagko-comprise na malaki sa headline inflation. Ngayon, yung core inflation, tinatanggal natin yung volatile items tulad ng food and non-alcoholic beverages at saka itong utilities. So, pag tinanggal mo yan, tumataas pa rin. So, yung iba kasi, naapektuhan sila tulad ng rent. Okay. Diba? Yung iba sa rent, sinasama na nila yung pagtaas ng tubig at saka kuryente. Merong iba sa atin mga nagpapa-renta, parang nakadikit yung pagtaas ng renta doon sa pagtaas ng utilities at saka ng food. No? So kaya medyo yan yung kumbaga nagpapakita na meron ring laging effect yung core inflation. Ngayon, ang isa pa sa mga hindi nanaan dyan, yung mga katulad ng restaurants, yung mga renta sa kanila, naapektuhan sila niyan. Ang magandang sinyalis niyan, kahit yung headline bumaba, ibig sabihin, pwedeng meron na tayong yung momentum ng pag-akyat bumagal. Pero doon sa core inflation, nanatatiling yung momentum na pagtaas ng inflation ay nandoon pa. Kumbaga, hindi na siya ganun na inaapektuhan tayo sa 3Fs, food, fuel, and freight or transportation. Dahil hindi na malakas yung pag-akyat ng presyo ng langis. Pero yung transmission ng mataas na level ng langis, yan yung pananatili natin na may momentum inflation. Kaya 'di ba sa mga pag-uusap natin, 60% of the inflation is imported. 'Yun ang bumaba. Pero yung transmission doon sa atin, yung pagpadala ng pagkain, fuel at saka ng freight, nararamdaman pa rin natin. Kaya mataas yung core. Ayun. So unless ma-address natin itong food, fuel and freight, talagang may pressure pa rin dyan ng inflation. Pero ang magandang sagot dyan, doon sa fuel, may mga dalawang magandang balita na hindi lang masyadong na-emphasize ng mga dyaryo. Number one, meron tayong nasabi na ni Secretary Garin yung pag-create ng strategic oil reserves. No, meron na silang na-identify na lupa na hopefully by second half of 2027 maramdaman na natin na meron tayong strategic reserves. Pangalawa dyan, ang hakbang ng Maharlika para makapag-provide ng 15 billion credit kay Petron. So pag nangailangan tayo ng mag-angkat pa ng langis, may standby credit na ang nakasalo dyan ang Maharlika. Ito ay isang magandang hakbangin na ginawa ng Maharlika kasi hindi sila tumutulong sila sa impact ng national objective na walang disruption ng
langis. Mm. Pero hindi nila kinukumit ang Maharlika diyan sa bagay na yan. Kasi pag nag-commit diyan ang Maharlika, mas mabigat ang kailangan nila instead na pagtuunan yung ibang mga investment na makakatulong sa atin tulad ng edukasyon, Mhm. housing, Mhm. no? Ang ginawa lang nila, mag-provide lang sila ng tulong sa credit line. Mm. Kumbaga isa silang guarantor, merong 15 billion diyan. O pag nagkaproblema sila, sagot ko 'yan. Mm. 'Di ba? Isang Oo. maganda na sinasabi na ginagawa ng pamahalaan na may ginagawa tayo na short term at saka medium term Mm. para sa fuel. Ngayon, yung food, nandyan yung impact ng rice tarification at saka yung mga ibang bagay, ano? Mm. So, yung susunod na lang dyan, yung sa transport, na ang ginagawa natin ay ano lang talaga, subsidies. Mm. So, yun ang kailangan nating gawan ng paraan sa mga susunod na buwan para mas lalo magkaroon ng investor confidence na Mm. nakikita ang mga tao na may nangyayari sa o may ginagawa ang gobyerno para i-address yung pinaka-importanting problema, which is food, fuel, and freight. Ayan. Gaano naman kaya kalaki ang posibilidad ng panibagong rate hike sa susunod na policy meeting ng BSP itong June 18? Ako, nakikita ko na may 25 basis points. So, Okay. dahil bumagal na yung inflation Mhm. at meron pa ring mga panganib na pwedeng tumaas pa yung inflation, Mm. dapat talaga i-keep ng BSP yung tightening bias. So, Mm. nasa 4.5 tayo, Mm. pagdating ng June 18, nasa 4.75. At tinataya ko, may 1% pa na hanggang 5.75 para masigurado na yung inflation di naaangat. Mm. Mm. Kasi kailangan magawa natin yon dahil ngayon, kaya ko medyo hinabaan ang paglinaw na may ginagawa ang ating pamahalaan at ating mga managers, no? Economic managers, kasi hindi masyadong nararamdaman ng tao yung mga hakbang agad. Kumbaga napag-uusapan lang ito pero hindi agad-agad ito mararamdaman at parang gamot, pag inom mo ngayon, bukas maganda na. Siguro mararamdaman natin to in 3 to 6 months. Lalo na yung pagtaas ng interest rate, hindi ganun kabilis yan. At yung ginagawa ng Maharlika at ng energy group natin ay pagsisigurado na wala tayong disruption ng pag-angkat ng langis, no? Mm. Kahit merong mga peace talks, mabuti na yung handa tayo sa mga susunod na panahon. Dahil Tama. tulad ng inflation na nakita natin noong 2018, 2022, and eto na ngayon. Kumbaga, hindi na sila yung isang beses. Mhm. 'Di ba? May nagsasabi nga, 'di ba? Fool me once, shame on me. Mm. Fool me twice, shame on you. Aha. So ngayon, nakikita natin gumagawa ng hakbang ang ating gobyerno na panandalian at meron tayong pangmatagalan. Yan. So, yan po yung, kumbaga, sana hindi na natin to ma-repeat kung ma-in place yung food, fuel at saka yung freight, no? Mm. Kaya kailangan yung mga tao sa Senado umayos na kasi habang kumbaga hindi pa masyadong matagal, Mm. 'di ba? Kasi Oo pag nga. biglang kunyari hindi na naman ito magkapirmahan, babuelta ulit yung langis diyan. 'Di ba? Kaya kailangan mabilis tayong kumilos para hindi ito maulit-ulit. Mhm. Okay. Ito, diretso na tayo dito sa isang storya, no? Nagbabala ang Department of Energy o DOE na posibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya simula nga bukas o Hunyo 15. Ayon sa DOE, planado at
ikoordina ang shutdown para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant. Sa panahon ng maintenance, hihinto ang gas supply kaya't lilipat muna sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa Malampaya. Dahil lilipat sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa Malampaya, asahan kaya natin na tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan, Jonas? Siguro ito ay temporary lang, no? Pero alam ko nitong Hunyo, may nagbabatsa na 15 centavos na naman na pag-akyat. Oo. So, talagang merong adjustment. Pero dahil nga nag-uulan na, hopefully, yung mga hydro natin ng mga planta, yun ang medyo magtrabaho ng mas mabuti, no? So kung may maraming tubig, wala tayong problema. Pero syempre, maghahanap tayo kung ano yung pangangailangan. So sana kaya nung ating mga hydro, at saka dahil nag-uulan na, mas less dependent na tayo sa mga aircon, 'di ba? Sa bagay. So hopefully bumaba din ang demand sa kuryente. Oo. Ito nga, So no? sana, Sige. para kumbaga, alam natin na kailangan mag-shutdown. Pero dahil nakatawid na tayo doon sa summer, itong ganitong maintenance sa akin, sa mga kung maaalala ko, hindi naman tayo nagkakaroon ng malaking outages. No, kumbaga tama itong kanilang maintenance. Ang nagkakaiba lang diyan kung meron tayong mga bagyo na nagkakaroon ng disruption. Pero parang so far naman, dahil nga may nagbabatyang El Nino, hindi pa tayo nandoon sa panahon na yan. Kaya itong maintenance na to, tingin ko makakalusot ng maaliwalas para sa lahat sa atin. Kaya ako nabanggit na baka tumaas ang singil ng kuryente, no? Kasi itong Meralco, 60% ng liquefied natural gas ay nanggagaling sa Malampaya. Kaya meron kayang inaasahang dagdag importation ng LNG para punan nga ang pagkawala ng Malampaya gas. Baka, pero talagang pwedeng magkaroon ng adjustment. Kaya nga lang, yun lang, syempre, baka naman may oversupply nung iba, baka yun ang magamit. Pero malaking risk talaga na tumaas. Ngayon, kaya pinagmamadali ng ERC yung supposedly rebate, no? Pero parang wala pa akong narinig na nakatanggap ng rebate. Ito kumbaga, puro pagtaas lang ang nakita natin. Wala pa tayo nakitang ganansya dun sa pagbalik. So, baka kailangan kumilos na ang ating ERC na para mapabilis yung rebate sa ating mga mamayan. Para kung magtaas man, may magbabangga lang sila. 'Di ba? Oo. Parang kumbaga sana ganun ang mangyari para kumbaga dagdag good news sa atin yan dahil medyo mahirap. No? Okay. Sige, diretso na tayo sa ating segmentong alkansaya since next week, Father's Day. Oo. So, ano kaya ang ngayon, mga makabuluhang paraan para i-celebrate ang Father's Day, lalong-lalo na sa mga ating amang OFW, Jonas? Oo, ngayon talagang ang pinaka-idea diyan, dedication eh. Kung instead na dedication, dedication, Correct. 'di ba? So, unang-una paano ba natin i-bridge ang distance with an emotional connection? So, mabuti na ngayon dahil pwede, and ito mura. Kailangan mo lang meron kang either Facebook, Messenger, Zoom, 'di ba? Makapag-record ka ng isang magandang message para sa ating tatay, yung haligi ng ating tahanan. Isang malaking surprise sa kanila na nagbigay ka ng effort, nagsabi ka, makakasigurado ka na kung gusto mo ng live, makita mong iiyak yung iyong tatay, 'di ba? Oo. So, yan ang mga sa kanila dahil kumbaga itong hindi masusuklian ng pera. Tama. 'Di ba? Pangalawa, kung alam mo kung nasaan yung magulang mo at
kaya mo makapagpadala, lalo na ngayon dahil ang Pilipino ay marunong na or meron tayong mga Filipino store kahit saan, ano? Pwede mong padalhan ng magulang mo, lalo na may mga online store, padalhan ka ng paborito mong Karne Norte, Pure Foods ba yan? O yung mga iba dyan, yung iba, Agila, di ba? Oh. Para kumbaga, sige, kumain ka, ito alam namin paborito mo to, di ba? Oo nga. Maliit na bagay, kahit sila yung magluto, eto, di ba? Oo. Yung iba naman, para lang makita, mag-aano sila ng isang session, di ba? Kakain ka na, para mag-usap-usap lang kayo. Talo ka nga lang kung ikaw yung tatay kasi sila kumakain, ikaw nandyan. Di ba? Pero, mag-iiwan sila ng isang upuan na, nandyan ka. O nandyan yung iPad. Di ba? Hindi ka nga lang kumakain. Pero, mapag-uusapan nyo na, we're celebrating you. Di ba? Yung iba naman, kumbaga, pwedeng ngayon, merong isang kaya nilang bayaran na bill sa bahay. Kunyari, tubig. Di ba? O kaya yung subscription sa internet, bayaran ko. Di ba? Parang kumbaga, pagpakita ka ng respeto, Dad, we appreciate na tinulungan mo kami. Di ba? So ito yung mga simpleng bagay na pwedeng walang bayad o may konting gastos, pero mararamdaman ng magulang na binigyan mo siya ng importansya. Siya naman, binigyan ka ng importansya, di ba? Lalo na pag ang ating mga OFW ay naho-homesick. Yun. Number one. Kasi alam mo, ang magulang ko, dating nagkaroon kami ng manpower, kaya alam ko lahat ng problema dyan. Merong iba na hindi marunong magsulat. At yung no read, no write. So, noong mga 70s, ang pinakamagandang solution ay mag-record ka sa cassette. Yes. I-record mo sa cassette ang sulat mo. Kaya usong-uso noon sa OFW ang Walkman. Nila pinakikinggan yung mga sulat ng kanilang asawa. Di ba? So, kumbaga, nag-e-evolve through the times yung kasama ng technology. Ngayon, mas mainam na kasi may online, di ba? Tulad ng Zoom o kaya ng Facebook Messenger, Viber, di ba? Mas nalalapit ang ating mga magulang sa atin. Kaya mas maganda na mapakita natin ngayon na buhay pa sila. Di ba? So yan ang mga simpleng discarding wise tip na pwede nating mapahalagahan ang tatay sa kanyang dedication. Yan. Kaya dedicated lahat sa mga tatay na ang episode na ito. Oo, tama. Okay. Bago tayo magwakas, ibabalik ko lang to yung storya nga, kamukha na nabanggit mo, no? Asahan na ng mga consumer ng Meralco natataas ang bill ngayong June. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang itataas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. 45 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo. Ayan. May reaction ka ba dito, Jonas? Well, talagang yan ngayon ang problema. Ako, sa akin, maaaring tumuloy pa yan dahil dyan sa maintenance. Pero kung magtutuloy-tuloy nga itong mga pag-ulan, liliit, kahit tumaas yung charge, pwede naman lumiit yung demand natin dahil hindi katulad talaga nung kumbaga kalakasan ng summer. Yung init talagang grabe, hindi grabe, 'di ba? Parang hindi ka makapagtrabaho o kung nasa bahay ka lang, 'di ba? So talagang mapupuwersa ka na
siguro 2 electric fan o hindi mo makayanan mag-aircon ka, 'di ba? Pero ngayon yung medyo may lamig na, parang komportable ka na. Kaya pwedeng ma-offset ang demand. Pero ang masakit talagang yung generation at Yun. dahil hindi pa bumababa ng sobra yung langis. Pangalawa, yung impact ng paghina ng piso ay sa tingin ko still temporary, pwede pang humina. So, kumbaga, ang pwedeng mag-adjust dyan, yung ating demand, yung ating paggastos kasi mas malamig na. Pero kailangan pa rin natin, tulad ng sabi mo, kung may 15 centavos, malamang meron pa rin yan pagdating ng Hulyo. Kaya kailangan alalay lang tayo sa demand natin. Correct. Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ka Jonas? Hi. Ayan. So, Jonas Favela. magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. Programang serbisyo publiko. Magbibigay impormasyon at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-investment perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos working abroad ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at Jonathan Jonas Ravela. Para magsimula tungo sa financial independence, para sa isang stable financial future, para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise dito sa Radyo Pilipinas, sa World Service.